Mula kay Chiro hanggang sa pagdurusa ng ating tagapagligtas na si Yahawang, ayon sa tapat na propesya ni Daniel na nagsasabi, pagkatapos ng 7 sanlinggo, darating ang alahaya at siya'y papatayin. Ngayon ang 7 sanlinggo ay Perenwen hinitaon, sapagkat ang isang malaking sanlinggo ay 70 taon. Subalit sa pagsabi ng propeta, pagkatapos ng 7 taon, itinuturo niya ang 15 taon na natitira, sapagkat hindi niya sinabing darating ang alahaya sa katapusan ng 7 sanlinggon, kundi sinabi niya pagkatapos ng 7 sanlinggo, siya'y darating at papatayin. Ngunit ang kahulugan dito ng pagkatapos ay yaong 50 taon na bumubuo sa payon na taon na tiyon ang katuparan ng pangako na ginawa ng abay. Kaya siya ay kanhan nililigtas sa katapusan ng panahong iyon. Mula ngayon, ang mga bibig ng mga Yudiyo ay napatahimik na, at sa kanila naukol ang kahihiyan, sapagkat sila'y lumalapastangan at nagsasabing hindi pa dumarating ang alahaya. Datapwat sa kanilang pagsasabi nito, kinakailangang paniwalaan nila ang unang pahayag ng mga propeta bilang totoo, at ang huli ay kasinungalingan kung sasabihin nilang dumating ang Yaawa. Sa paniniwalang gaya nila sa propesya ni Daniel, nakikita na nila ngayon na ang propesya ni Daniel ay natupad na, at ang bahay ng alahaya ay winasak at inalis sa kanila. Ang pagkakahan ay pinawalang bisa, at ang 7 sanlinggo ay natupad, at si Yaawa ay dumating at pinatay. At ang banal na lungsod ay winasak ni Haring Vespasian at ng kanyang anak na si Tito. Datapwat, hayaan mo akong sabihin sa iyo, o kapatid ko, na sa ika-32 taon ng paghahari ni Cesar Augusto, si Yahawah ay isinilang sa Bethlehem ng Juda, gaya ng nasusulat sa Ebanghelyo. At narito, ito ay naging malinaw sa atin na alahaya ay dumating ng matupatan ang propesya. Gaya ng sinabi ni Propeta Mikas, ngunit ikaw, o Bethlehem, sa lupain ng Juda, ikaw ay hindi mababa kaysa mga hari ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang hari na magpapastol sa aking bayang Israel. Hayaan ang mga Yudiyo na ngayoy mapahiya, sapagkat kung gagawin nilang sinungaling si Daniel, hindi na nila magagawang gawing sinungaling muli ang propetang si Mikas. Ngunit kung gagawin pa rin nila silang mga sinungaling, narito, si Yaawa ay isinilang sa Bethlehem, sa lupain ng Juda. At nang siya'y isilang sa Bethlehem, sa lupain ng Juda, isang bituin sa silangan ang nagayag nito, at ito'y nakita ng mga mago. Ang bituin, iyon ay nagliwanag sa langit. Sa gitna ng lahat ng iba pang mga bituin, ito'y kumikislap at katulad ng mukha ng isang babae, isang dalagang birhen na nakaupo sa gitna ng mga bituin, nagniningning na tila ba may bitbit na isang maliit na bata na may magandang mukha. Dahil sa kagandahan ng kanyang hitsura, ang langit at lupa ay nagliwanag, at napuspos ng kanyang kagandahan at liwanag sa itaas at ibaba. At ang batang iyon ay nasa mga bisig ng babaeng birhen, at may isang ulap ng liwanag sa palibot ng ulo ng bata, tulad ng isang korona.
Datapwat ito'y kaugalian na ng mga kaldeo na pagmasdan ang mga bituin sa langit upang humingi ng payo mula sa kanila at sila'y binibilang nila. Kaya't nang makita nila ang bituin na may anyong nabanggit natin, sila'y labis na nabagabag at nagsabi sa kanilang sarili, tunay na ang hari ng mga Helleniano ay naghahanda ng kanyang hukbo laban sa atin. At sila'y nagsiyasat sa mga manghuhula at pilosopo hanggang sa mapatunayan nila ang katotohanan at matuklasan na ang hari ng mga anak ni Israel ay isinilang na. Tungkol sa bagay na ito ng mga bituin, ang mga kaldeo ay dating gumagawa nito at humihingi ng payo mula sa kapangyarihan, impluensya ng mga bituin upang malaman nila ang bawat pangyayaring magaganap bago pa ito mangyari. Gayon din naman ng mga kapitan ng malalaking sasakyang dagat noong sila'y naglalayag sa mga dagat, ay nakalam ng patiunang ang mga tanda ng hangin, hong ipo-ipo ng kadiliman at ng makapal na dilim.